Nagplano ang mga masisipag na mangingisda na maglagay ng isang higanteng bitag na kawayan sa mangrove forest na malapit ng umurong. Ang haba ng bitag ay ilang daang metro ang haba. This is also the first time I have fished like this. Gayunpaman, ang dami ng oras na kinuha upang gawin ang bitag na ito ay nakakagulat. Isang buwan na ang nakalipas, sinimula ni G. Laco ang paghahanda ng mga punong kawayan na kailangan para sa proyektong ito. Ang tanging tool na kailangan ay isang maliit na machete upang putulin ang 1.5 metrong haba ng tubo ng kawayan mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hatiin ang nakabukas na tubo ng kawayan sa kalahati at pagkatapos ay hatiin ito sa maraming maliliit na piraso ng kawayan. Pagkatapos ay putulin ang mga gilid at sulok sa gitna. Ang mga bamboo strips ay mas makapal at maaaring hatiin sa dalawa. Inabot siya ng 2 linggo para putulin ito. Halos 10,000 tulad ng kawayan strips pagkatapos ay pumunta sa isa pang yugto upang panatilihin ang pantalon ng matandang mangingisda. Ang mga piraso ng kawayan na ito ay dapat naiwanang mga 2 daliri ang lapad at pinagtagpi-tagpi. Ang paghabi ay madaling nakakamot sa mga daliri, kaya hinihila ng pantalon. Balot din ng isang piraso ng tela ang pinakamahalagang gitnang daliri. Katulad nito, sa ilalim ng sipag ng paghahabi ng pantalon, ang 30 metrong haba ng mga bitag ng kawayan ay matagumpay na nakumpleto ang bundle ng bundle. Upang gawing maayos at maayos ang mga kahoy na piraso, maglalabas ako ng kahoy na tabla at ihampas ito ng malakas hanggang sa lahat ng mga crane ng neck na iyon ay ma-flat. Ang pangalawang proyekto ay itinuturing na tapos na at kasama ang mga bamboo bundle na ito, maaaring ipatupad ang ikatlong proyekto. Si Laco at ang mga kasambahay ay umalis upang bumalik sa mangrove forest kung saan hindi pa humuhupa ang tubig. Ang mga bamboo strip na ito ay nababalot sa mga dating nakaayos na malalaking puno ng kahoy. Unti-unting bumubuo ng isang pagkubkob. Pagkatapos ng baha, ang mga isda na pumapasok sa mangrove forest para pakainin ay haharingan ng mga bamboo strips kung gusto nilang lumangoy laban sa tubig. Ito ay isang napaka-tradisyonal na paraan ng pangingisda. Bago kumalat ang mga lambat sa bansa ay may Laco. Ginamit ng kanilang mga ninuno ang pamamaraang ito upang manghuli ng isda sa malawakang sukat. Sa kasamaang palad, ang paraan ng pangingisda na ito ay tumatagal ng maraming oras. Hindi banggitin ang pagtatakda ng mga bitag ng isda. Ang paggawa lamang ng mga bamboo stick na ito ay sapat na upang maiinip ang maraming tao. Ang paraan ng pangingisda na ito ay unti-unting nawawala. Bilang karagdagan, habang ang teknolohiya ay lalong umuunlad, ang ilang mga bansa ay nagsagawa ng pag-atake ng apoy at kulog sa kaliwa at kanan. Hindi ko kailangan ng masalimuot na production na ganito, ngunit lahat ng bagay ay may kalamangan at kahinaan. Marahil ang tradisyonal na paraan ng pangingisda ay mas ligtas at mas maaasahan. Matapos ang maraming oras na pag-aayos ni Laco at ng mga kasambahay, ang daan-daang metrong haba ng bitag ng isda ay natapos sa wakas. Ang bakanan ng bay ay nakaayos ng ganito. Kung may makasalubong silang balakid sa harap nila, lalangoy sila sa bakod patungong Triangle Town. Maging biktima ng mangingisda, ang hindi ko inaasahan ay isang saglit lang pagkatapos mailagay ang bitag. Nagkaroon ng maraming hito at iba pang mga huli. Nakaupo si Laco sa isang kahoy na poste at nakita niya ang parami ng paraming isda na nahuhuli. Planuhin munang hulihin ang mga isda na tumatakbo sa paligid ng bayan ng Triangle. Nakita ko na lang siyang naglalatag ng lambat at naghahagis ng lambat. Nagpumiglas ako ng husto upang manghuli ng isda na lumikha ng maraming alon. Huwag kang babalik. Sa kasamaang palad, kahit gaano ako nagpumiglas, ito ay walang kabuluhan. Habang ibinaba ni Laco ang net pagkatapos ng net sa cabin, sa hindi inaasahan, bago tuluyang hamupa ang tubig, napakarami na niyang inani. Karamihan ay may balbas na hito. Ang lahat ay magkatulad sa laki, mayroon ding iba't ibang uri ng isda. Sa ating bansa, napakamura ng presyo ng mga hito. Ngunit para sa Laco, ito ay kumikita kahit na ano. Ang ikinagulat ko ay sa mga hito ay may mga balbas. Mayroon talagang isang endangered species na umiral sa daan-daang milyong taon. Mula noon ito ay tinatawag na isang buhay na fossil sa kalikasan. Naniniwala ako na alam ng lahat na ang dugo nito ay ang tunay na kayamanan sa medisina. Bilang mga mangingisda, alam nilang lahat ang isda na ito ay napakabihirang, kaya hindi nag-atubili si Laco na pakawalan ito pabalik sa ligaw. Pagkatapos ay iuwi muna ang natitirang isda, maghintay hanggang sa hamupa ang tubig upang suriin ang